Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matandang sundalo na lihim na umuwi para sorpresahin ng kanyang pamilya pagkatapos ng mahabang panahon. Ngunit sa kanyang pagbabalik, siya ang lubos na nasorpresa at nabigla sa kanyang natagpuan sa loob mismo ng kanilang banyo. Isang sekreto na magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Pagkatapos ng halos 5 taon na pamamalagi sa malalayong kampo at mga misyon sa kabundukan, sa wakas ay nakuha na ni Ernesto ang kanyang formal na pagre-retiro sa serbisyo. Sa edad na 65 taon, baka sa kanyang mukha ang mga kulubot ng panahon, ang mga sugat ng nakaraan at ang labis na pangungulila sa kanyang pamilya. Hawak ang isang lumang bag na naglalaman ng kanyang mga natitirang kagamitan at mga simpleng pasalubong. Bumaba siya sa pampasaherong jeep malapit sa arko ng kanilang barangay. Sumisikat na ang araw, ngunit ang simoy ng hangin ay tila nagdadala ng isang kakaibang pakiramdam. Naisipan ni Ernesto na huwag magpaalam. Gusto niyang makita ang reaksyon ng kanyang pamilya. Ang kanyang manugang na si Clarissa at ang kanyang paboritong apo na si Agosto. Nasanggol pa lamang nung huli niyang mayakap. Sa wakas, makakapagpahinga na rin ang mga lumang boto ko. Tsak na laking gulat ni Clarissa kapag nakita niya ako rito. At si Agosto, marahil ay napakalaki na niya ngayon. Sana ay kilala pa niya ang kanyang lolo. Habang naglalakad si Ernesto sa makipot na daan patungo sa kanilang tahanan, napansin niyang tila tahimik ang paligid ng kanilang komunidad. Ang mga kapitbahay na dati ay maingay na nagwawali sa tapat ng kanilang mga bakuran ay tila wala sa labas. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa marating niya ang tapat ng kanilang lumang bahay na gawa sa pinaghalong semento at kahoy. Walang nagbago sa itsura nito, maliban sa mga halaman sa paligid na medyo napabayaan na. Lumapit siya sa pintuan. Napansin niyang hindi ito nakatikit ng gusto. Bagya itong nakabukas. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Tinitiyak na hindi lilika ng anumang ingay ang kanyang mga sapatos. Ang kanyang mga taon sa militar ay nagturo sa kanya kung paano gumalaw na parang isang anino. Walang tao sa sala. Nasaan kaya sila? Maaga pa para umalis para sa paaralan si Agosto. Pumasok si Ernesto sa loob ng bahay. Malinis ang sala, ngunit may kakaibang amoy na humahalo sa hangin. Amoy ng lumang papel, basang lupa at tila amoy ng gamot. Humakbang pa siya ng malalim patungo sa kusina nang biglang may marinig siyang mahinang kaluskos mula sa sulok ng silid. Mabilis na lumingon ang matandang sundalo, ang kanyang mga kamay ay otomatikong naging alerto. Doon, sa ilalim ng lamesa sa kusina, nakita niya ang isang maliit na bata na nakaupo. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ito si Agosto. Ang bata ay nakatitig sa kanya, ngunit walang mababakas na takot sa mga mata nito, kundi isang malalim na pagtataka at kalungkutan. Agosto, apo, ako ito, ang lolo Ernesto mo. Naaalala mo ba ako sa mga larawan na ipinapadala ko? Hindi sumagot ang bata sa unang ilang segundo. Tinitigan lang nito ang mukha ng matanda. Pinagmamasdan ang bawat detalye ng kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahang gumapang palabas si Agosto mula sa ilalim ng lamesa. Hindi siya umiiyak. Ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi normal para sa isang bata na 7 taong gulang. Lumapit siya kay Ernesto at dahan-dahang humawak sa laylayan ng lumang jacket ng matanda. Lolo, totoo po ba na
Sundalo kayo na kaya ninyong labanan ng mga masasamang bagay. Oo, Apo. Iyan ang ginawa ko sa buong buhay ko. Bakit mo natanong? Nasaan na mama mo? Nasaan si Clarissa? Nariyan po si mama sa labas. Naglalaba. Pero lolo, huwag po kayong maingay. May nagtatago po sa loob ng banyo natin. 3 araw na siya roon. Napatitig si Ernesto sa kanyang apo. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay baka ito ay isang laro lamang ng bata. O kaya naman ay isang magnanakaw na nakapasok sa kanilang ari-arian. Ngunit ang ekspresyon ng mukha ni Augusto ay seryoso. Walang halong biro bilang isang taong dumaan sa iba't ibang uri ng panganib. Alam ni Ernesto kung kailan totoo ang takot sa isang tao. Ramdam niya ang panginginig sa maliit na kamay ng kanyang apo. Augusto, manatili ka rito sa sala. Huwag kang aalis dito. Naintindihan mo ba? Ako ang bahalang tumingin. Opo, lolo. Pero mag-ingat po kayo. Sabi niya, kapag may nagsabi sa iba, may mangyayaring masama. Lalong nagtaka at nagduda si Ernesto. Sino ang tinutukoy ng kanyang apo? Dahan-dahang binitawan ng matanda ang kanyang bag sa sahig. Bagamat wala siyang dalang opisyal na sandata dahil siya ay retirado na, ang kanyang mga kamay at ang kanyang talas ng isip ang kanyang magiging proteksyon. Humakbang siya patungo sa pinto sa likod na naghahantong sa maliit na bakuran kung saan naroon ang banyo. Ang banyo ng bahay na iyon ay hiwalay ng kaunti sa mismong pangunahing istruktura. Isang tipikal na disenyo sa mga lumang bahay sa probinsya. Habang papalapit siya sa pinto ng likod, narinig niya ang tunog ng pagbuhos ng tubig at ang marahang pagkuskus ng mga damit. Doon ay nakita niya ang kanyang manugang na si Clarissa. Abalang-abala sa paglalaba. Mukha itong pagod. May mga itim sa ilalim ng mga mata. At tila malalim din ang iniisip. Hindi napansin ni Clarissa ang pagdating ni Ernesto dahil nakatalikod ito at abala sa kanyang ginagawa. Ngunit hindi muna lumapit si Ernesto kay Clarissa. Ang kanyang pansin ay agad na naakit ng pintuan ng banyo na nasa gilid lamang. Ang pinto ay gawa sa makapal na kahoy at napansin niyang may isang maliit na harang o kahoy na nakalagay sa labas upang hindi ito basta-basta mabuksan mula sa loob. Ngunit may puwang na sapat para makapasok ang hangin. May kakaibang tunog na nagmumula sa loob. Isang mahinang pag-ungol, parang isang taong nahihirapan o kaya ay humihingi ng saklolo sa pinakamainhing paraan. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit tila may nakakulong sa loob? At bakit parang alam ni Clarissa? Ngunit nagpapatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Naglakad si Ernesto nang walang kaimik-imik patungo sa pinto ng banyo. Ang bawat takbang niya ay puno ng pag-iingat. Nang marating niya ang tapat ng pinto, inilagay niya ang kanyang tenga malapit sa kahoy upang pakinggan ang nasa loob. Doon ay narinig niya ang isang boses ng lalaki. Mahinang mahina, pagod at tila may dalang matinding takot. Tulong! Huwag niyo akong isusuko. Hindi ko sinasadya. Ang mga ginto, ang lihim. Kailan pa po kayo dyan? Huwag niyong bubuksan ang pintong yan. Lumingon si Ernesto at nakita ang kanyang manugang na si Clarissa, na ngayon ay nakatayo na. Maputla ang muka
at hawak ang isang mabigat na batya na tila ba handa niyang ibagsak sa gulat. Ngunit ang mas nakakapagtaka ay ang takot na nakarehistro sa mga mata nito. Hindi takot sa kanya, kundi takot sa kung ano ang mangyayari kapag nabuksan ang pinto ng banyo. Ano nga ba ang tunay na tinatago sa loob ng banyong iyon? Sino si Isidro? At anong uri ng ginto at lihim ang kanyang binabanggit? At bakit tila may itinatagong malaking pagkakamali ang pamilya ni Ernesto sa kanyang pagbabalik? Nabalot ng matinding katahimikan ang likod bahay. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang patak ng tubig mula sa gripo at ang mabilis na paghinga ni Clarissa. Si Ernesto, gamit ang kanyang matalas na instinct bilang isang retiradong sundalo, ay hindi nagbago ang posisyon. Nanatili ang kanyang kamay malapit sa trangka ng pinto ng banyo, habang ang kanyang matatalas na mata ay nakatitig sa namumutlang mukha ng kanyang manugang. Clarissa, ano ang ibig sabihin nito? Bakit mo ako pinipigilan? Sino ang nasa loob ng banyong ito? At bakit nanginginig sa takot ang apo ko sa sala? Tatay, pakiusap. Lumayo muna kayo riyan. Ipapaliwanag ko po sa inyong lahat. Hindi nyo alam kung anong panganib ang dala ng taong iyan sa buhay natin. Ngunit bago pa man makakbang si Clarissa patungo sa kanyang biyanan, isang malakas na kaluskos ang nagmula sa loob ng banyo. Tila ba narinig ng taong nasa loob ang boses ni Ernesto at nakaramdam ito ng pag-asa. Sundalo, naririnig ko sa boses mo. Isa kang tapat na tao. Tulungan mo ako. Hindi ako masamang tao. Pinasok nila ang bahay ko. Ang mapa ng lumang kabani nasa akin. Papatay nila ako kapag nahanap nila ako rito. Lalong nagbago ang timpla ng mukha ni Ernesto. Lumang kaban, mapa, bilang isang taong matagal na naglilingkod sa mga liblib na lugar. Alam niya nga mga ganitong usapin ay madalas na nagdadala ng matinding gulo at kapahamakan. Tiningnan niya si Clarissa na ngayon ay napaupo na lamang sa simento. At sapo-sapo ang kanyang mukha habang umiiyak. Tatay, natagpuan siya ni Augusto 3 gabi nang nakakalipas sa tapat ng pinto natin. Duguan at halos hindi humihinga. Noong una, gusto ko siyang dalhin sa ospital o sa mga otoridad. Pero nakiusap siya. Sinabi niyang may mga armadong tao na naghahanap sa kanya. Natakot ako para kay Augusto. Kaya itinago ko muna siya riyan habang nagpapagaling. Pero hindi ko alam na may dala siyang ganyang kalaking sikreto. Napabuntong hininga si Ernesto. Batid niyang wala ng oras para mag-usap ng mahaba habang nakakulong ang tao sa loob ng madilim na banyo. Dahil doon ay nagdesisyon ng matandang sundalo. Hawak ang kanyang prinsipyo, dahan-dahan niyang inalis ang kahoy na nakaharang at tuluyang itinulak ang pinto ng banyo. Ang bumadya sa kanyang paningin ay isang lalaking may katandaan na marami ang kasuotan at may mga benda ng tela sa kanyang braso at binti. Ito si Isidro. Ngunit ang labis na nakakuha ng pansin ni Ernesto ay ang hawak-hawak nito sa kanyang dibdib. Isang lumang piraso ng balat ng hayop na may kakaibang guwit at marka. Isang lumang mapa. Nang magtagpo ang mga mata ni Ernesto at Isidro, walang takot na makikita sa matanda, kundi isang pakiusap. Ngunit bago pa man makapagsalita si Ernesto para itanong ang buong katotohanan, biglang sumigaw si Augusto mula sa loob ng sala. Lolo! Mama! May mga lalaking nakaitim na pumasok sa bakod natin! May mga dala silang mahabang bagay! Kidlat sa bilis na bumalik ang lakas at liksi ng matandang sundalo. Narinig niya ang kaluskos na mga yabag ng sapatos sa labas ng kanilang bakod. Mga sapatos na pang-militar o pang-operasyon. Napagtanto ni Ernesto na hindi na lang ito basta pagtatago. Ang kanyang tahimik na pagre-retiro ay biglang naging isang buhay at kamatayang labanan upang protektahan ng kanyang pamilya laban sa mga hindi kilalang kaaway na nagnanais makuha ang hawak ni Isidro. Ano ang gagawin ni Ernesto ngayon na napapaligiran na ang kanilang bahay?
Paano niya ililigtas sina Augusto at Clarissa nang walang dalang anumang sandata? At ano nga ba ang misteryong nakapaloob sa mapang hawak ni Isidro na handang pumatay ng tao ang mga umahabol dito? Sa pagkakabanggit pa lang ni Augusto sa mga lalaking nakaitim na may dalang mahabang bagay, agad na bumalik ang reflexes ni Ernesto bilang isang veteranong sundalo. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata, kundi ang matinding pagnanais na protektahan ang kanyang pamilya. Lumingon siya kay Clarissa na noon ay nanginginig sa takot. Clarissa, pumasok ka sa loob. Kunin mo si Augusto at magtago kayo sa pinakamalalim na sulok ng silid. Huwag kayong gagawa ng anumang ingay, kahit anong mangyari sa labas. Ako ang bahala rito. Mabilis na tumango si Clarissa. Agad siyang gumapang patungo sa pinto ng kusina upang makuha ang kanyang anak. Lumingon naman si Ernesto kay Isidro na kasalukuyang nakasandal pa rin sa pader ng banyo. Hawak ang misteryosong mapa. Kung ano man ang dala mong gulo, titiyakin kong hindi madadamay ang pamilya ko. Manatili ka riyan at huwag kang tatalon o lalabas maliban kung sabihin ko. Dahan-dahang isinarado ni Ernesto ang pinto ng banyo, ngunit hindi niya ito'y tinarangka upang isipin ng mga kalaban na walang tao sa loob. Pagkatapos ay lumingon siya sa paligid ng bakuran upang maghanap ng anumang bagay na maaari niyang magamit bilang depensa. Nakakita siya ng isang mahaba at matigas na peraso ng tubo ng tubig na bakal sa tabi ng gripo. Pinulot niya ito. Ang bigat nito ay sapat na upang maging pansamantalang sandata sa kamay ng isang eksperto sa malapitang labanan. Narinig ni Ernesto ang marahang paggakbang ng dalawang tao sa gilid ng kanilang dingding na kahoy. Gumagalaw ang mga ito ng may pormasyon. Isang patunay na ang mga umahabol kay Isidro ay may pagsasanay din at hindi basta-basta mga karaniwang magnanakaw. Bumilang si Ernesto sa kanyang isip. 1, 2, 3. Nang sumungaw ang unang lalaking nakaitim na may hawak na kagamitan, hindi na ito binigyan ng pagkakataon ni Ernesto na makalingon. Gamit ng kanyang bilis, ihinampas niya ang tubo ng bakal sa kamay nito upang mabitawan ang hawak na bagay. Kasunod ang isang malakas na sipa sa sikmura na nagpatumba sa lalaki sa basang lupa. May tao rito! Kasamahan! Tulong! Bago pa man makasigaw ng tuluyan ang unang kalaban, hinawakan siya ni Ernesto sa leeg at mabilis na pinatahimik sa pamamagitan ng isang pressure point na natutunan niya sa militar. Dahilan upang mawalan ito ng malay. Ngunit ang ikalawang lalaki ay nakita ang pangyayari. Mabilis nitong itinutok ang hawak na bagay kay Ernesto. Huwag kang gagalaw, matanda. Ibigay mo sa amin ang lalaking nagtatago rito kung ayaw mong madamay ang pamilya mo. Ngumiti ng bagya si Ernesto. Isang ngiti na nagpapakita ng kawalan ng takot. Alam niyang sa ganitong sitwasyon, ang psikolohikal na labanan ang pinakamahalaga. Nagkamali kayo ng pinasok na bahay. Retirado na ako. Ngunit ang mga kamay ko ay hindi pa nakakalimot kung paano magpabagsak ng mga tulad ninyo. Sa isang iglap, bago pa man makakilos ang ikalawang lalaki, may isang bagay na hindi inaasahan ang naganap. Isang matinding tunog ng sirena ng patrol ng barangay at pulisya ang narinig mula sa di kalayuan ng kalsada. Tila ba may nakapansin sa mga kahina-hinalang sasakyan ng mga nakaitim sa labas ng arko. Nataranta ang ikalawang lalaki at lumingon sa pinagmulan ng tunog. Ginamit ni Ernesto ang pagkakataong iyon upang sumugod at agawin ang bentahe. Ngunit ang lalaki ay mabilis na umurong patungo sa bakod at tumalon palabas upang tumakas. Iniwan ang kanyang walang malay na kasamahan. Hingal na huminto si Ernesto. Ligtas sila sa ngayon. Ngunit alam niyang pansamantala lamang ito. Lumingon siya sa pinto ng banyo kung nasaan si Isidro. At pagkatapos ay sa loob ng bahay kung nasaan ang kanyang pamilya. Ang malaking tanong ngayon, ano ang totoong nakasulat sa mapang iyon na nagtulak sa mga armadong tao na suguri ng isang tahimik na tahanan? At ano ang magiging papel ng matandang sundalo sa mas malaking misteryong ito?
Matapos ang mabilis at maaksyong tagpo sa bakuran, unti-unting napawi ang tunog ng sirena sa di kalayuan. Tiniyak ni Ernesto na ligtas ang paligid bago tuluyang tinalian ang walang malay na kalaban gamit ang luna ng sampayan. Matapos ito, tinawag niya sina Clarissa at Augusto palabas ng kanilang pinagtataguan. Ang maliit na si Augusto ay agad na sumiksik sa binti ng kanyang lolo. Doon niya naramdaman ang tunay na seguridad. Ligtas na ang paligid sa ngayon. Pero kailangan nating malaman Nanlaki ang mga kung mata ni bakit tayo Ernesto sa nadamay kanyang sa gawain narinig. ito. Hindi lang basta isang tao Lumapit ang si nasa Ernesto loob sa pinto ng banyo kundi at isang tinulungan tao si na may Isidro dalang na malaking malakas. misteryo na binabanggit Inipo ang nila salitang ang matandang ginto lalaki sa at isang lihim. silya sa kusina. Sino ang Nanginginig lalaki pa rin na mga ito. kamay nito? At Habang paano siya nakasandal. napadpad sa loob ng banyo Ngunit ng ang isang kanyang matandang mga mata sundalo ay nakatitig sa lumang dekolor na Dahan-dahan, larawan na nakasabit sa itinaas dingding ni ng Ernesto sala. ang kanyang kamay upang Larawan alisin ang ng kahoy yumaong na asawa nakaharang sa ni pinto. Ernesto at ng kanyang mga Ngunit magulang. bago pa man niya ito tuluyang maigalaw, Hindi ako nagkakamali. isang malamig na boses Kayo- ang narinig niya Kayo mula ang sa pamilya ng kanyang Kapitan likuran. Valentin, hindi ba? Tatay Nagulat Ernesto? si Ernesto. Kayo Si po ba yan? Valentin ay ang kanyang yumaong ama na naging isang opisyal din noong unang panahon bago pa man siya pumasok sa militar. Paano mo nakilala ang aking ama? Ano ang kinalaman niya sa mapanghawak mo at sa mga taong humahabol sa iyo? Ang mapang ito, hindi ito mapa ng isang nakatagong kayamanan ng kung sinong dayuhan. Ito ang mapa ng mga ari-arian at mga lumang dokumento na itinago ng iyong ama noong panahon ng digmaan upang hindi makuha ng mga mapagsamantalang pangkat. Ang tinutukoy kong ginto ay ang mga pondo para sa pagpapatayo ng mga paaralan at lupain para sa mga mahihirap na pamilya sa lalawigang ito. Ang mga taong humahabol sa akin ay mga impostor na gustong agawin ng mga titulong ito upang ariin ang lupa ng bayan. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa. Hindi niya akalain na ang taong kinupkup niya sa banyo dahil sa awa ay may dalang kasagutan sa isang matagal ng palaisipan sa kanilang pamilya. Lumingon si Isidro kay Ernesto nang may luwa sa kanyang mga mata. Ernesto, ako ang huling buhay na katiwala ng iyong ama. Kaya ako napadpad sa tapat ng bahay ninyo ay dahil alam kong dito lamang ako magiging ligtas. Hinahanap ko kayo. Ang banyong ito. Ang banyo ninyo ay itinayo sa ibabaw ng mismong lagusan kung saan nakatago ang tunay na kaban ng mga dokumento. Hindi ito basta banyo. Ito ang taguan. Isang napakalaking twist ang bumunyag sa silid. Ang banyo na 3 araw ng pinagtataguan ni Isidro ay hindi lang pala basta silid paliguan, kundi ang mismong lokasyon kung saan nakabaon ng pamana ng ama ni Ernesto. Kaya naman pala may kakaibang amoy ng lumang papel at lupa na naramdaman si Ernesto kanina nang siya ay pumasok. Kaya pala sinabi ng aking ama noon na wag naming gigibain o ililipat ang lumang banyo sa likod kahit anong mangyari. Ngunit habang unti-unting nagliliwanag ang lahat, biglang nakarinig sila ng tunog ng pagkasira ng pinto sa harapan ng bahay. Mas marami sila at tila ba determinado na silang tapusin ang kanilang misyon. Paano ipagtatanggol ng matandang sundalo ang kanyang pamilya at ang pamanang nakatago sa ilalim ng kanilang banyo? Kakayanin ba niyang harapin ang huling hamon na ito ngayong alam na niya ang buong katotohanan? Ang malakas na tunog ng pagkasira ng pinto sa harapan ng bahay ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Batid ni Ernesto na wala ng oras para mag-atubili. Ang mga kalaban ay bumalik na may mas matinding determinasyon na makuha ang lumang mapa at ang pamanang nakatago sa ilalim ng kanilang lupa. Sa pagkakataong ito, hindi lang sarili niyang buhay ang nakataya, kundi ang kaligtasan ng kanyang pamilya at ang huling hiling ng kanyang yumaong ama. Clarissa, dalhin mo si Augusto at si Isidro sa loob ng banyo. Doon sa mismong ibabaw ng lagusan. Itrangka niyo ang pinto mula sa loob gamit ng kahoy. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Pero tatay, paano kayo? Marami sila sa labas. Huwag ka mag-alala sa akin, Clarissa. Ako ay isang sundalo ng bayan. Ang bahay na ito, ang aking kota.
at walang sino mang masamang elemento ang makakapasok dito ng buhay. Sige na, kilos na! Agad na sinunod ni Clarissa ang utos. Inakay niya ang nangihinang si Isidro habang hawak ang kamay ng 7 taong gulang na si Agosto. Pumasok sila sa loob ng banyo at mabilis na isinarado ang makapal na pinto. Sa loob, niyakap ni Clarissa ang kanyang anak habang si Isidro naman ay taimtim na nananalangin para sa kaligtasan ng matandang sundalo. Samantala, si Ernesto ay mabilis na kumilos sa loob ng kusina at sala. Alam niya ang bawat sulok ng kanyang lumang bahay, bawat sirang sahig, bawat madilim na sulok at bawat lagusan ng hangin. Patay ang lahat ng ilaw sa loob, kaya't ang tanging liwanag ay nagmumula sa sumisikat na araw sa labas. Ginamit niya ito bilang bentahe. 3 lalaking nakaitim ang dahan-dahang pumasok sa sala. Hawak nila ang kanilang mga kagamitan. Ngunit ang kanilang mga akbang ay puno ng pag-iingat dahil alam nilang may nakatagong eksperto sa loob. Maghiwalay kayo. Hanapin ang matanda at ang takas na si Isidro. Huwag kayong mag-iiwan ng saksi. Noong marinig ni Ernesto ang banta ng pinuno, lalong tumibay ang kanyang loob. Gamit ang hawak na tubo ng bakal, marahan niyang kinatok ang dingding sa gilid ng kusina upang lumikha ng tunog. Agad na lumingon ang isang kalaban at dahan-dahang naglakad patungo sa kusina. Pagkabukas ng kalaban sa pinto ng kusina, isang timba ng basang abo mula sa lumang kalan ang isinalubong ni Ernesto sa mukha nito. Aray! Ang mga mata ko! Hindi ako makakita! Bago pa man makakilos ang kalaban, mabilis na hinawakan ni Ernesto ang braso nito. Inagaw ang hawak nitong kagamitan at ginamit ang siko upang patatamin ang isang tadyak na nagpabagsak sa lalaki sa sahig. Walang malay ang unang kalaban. Narinig ng 2 natitirang kalaban ang kaluskos kaya't sabay silang sumugod patungo sa kusina. Ngunit si Ernesto ay hindi na roon matatagpuan. Mabilis siyang umakyat sa itaas ng lumang aparador ng mga pinggan. Nang pumasok ang pinuno at ang ikalawang kasamahan nito, laking gulat nila nang makitang walang tao kundi ang kanilang kasamahang nakaandusay. Sa isang iglap, tumalon si Ernesto mula sa ibabaw ng aparador, direkta sa likod ng ikalawang kalaban. Gamit ng kanyang bigat at lakas, ibinalibag niya ito sa sahig, dahilan upang mawalan din ito ng lakas na lumaban. Ngayon, ang natitira na lamang ay ang pinuno ng mga nakaitim. Humarap ito kay Ernesto. Bakas ang galit at gulat sa mukha nito. Matigas ka rin, matanda. Pero hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Ibigay mo sa amin ang mapa at ang kaban at hahayaan namin kayo mabuhay. Ang pamanang iyan ay para sa ikabubuti ng mga mamamayan ng bayang ito na ipinaglaban ng aking ama. Hindi ko papayagang makuha yan ng mga tulad niyong mapagsamantala. Hanggat humihinga ko, protektado ang bahay na ito. Sumugod ang pinuno gamit ang isang mabilis na suntok. Ngunit ang reflexes ni Ernesto na hinasa ng maraming taon sa labanan ay hindi nabigo. Iniwasan niya ang unang porma. Sinalag ang ikaliwa gamit ang bakal na tubo. At sa isang suwabing pag-ikot ay tinamaan niya ang binti ng pinuno. Napaluhod ang lalaki sa sakit. Bago pa ito makabawi, isang matatag na suntok sa panga ang pinalasap ng retiradong sundalo na tuluyang nagpatumba sa pinuno ng mga kalaban. Nabalot muli ng katahimikan ang buong bahay. Hingal na hingal si Ernesto. Ngunit may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Sa eksaktong sandaling iyon, narinig ang malalakas na sirena ng mga tunay na otoridad. Ang kapulisan na tinawag ng mga opisyal ng barangay matapos ang unang insidente. Pumasok ang mga pulis sa loob ng bahay at agad nang binalutan ng gapos ang 3 lalaking nakaitim na nagtangkang manggulo. Lumabas si Ernesto sa likod bahay at dahan-dahang kumatok sa pinto ng banyo. Clarissa, Agosto, Isidro, ligtas na ang lahat. Tapos na ang laban. Lumabas na kayo dyan. Nang bumukas ang pinto, agad na yumakap si Agosto sa kanyang lolo.
habang si Clarissa naman ay naiiyak sa labis na kagalakan at pasasalamat. Si Isidro naman ay napaluha habang nakatingin sa kisame. Nagpapasalamat sa may kapal na buhay pa ang pamilya ng kanyang dating kapitan. Pagkatapos ng ilang oras ng pagsisiyasat ng mga otoridad, kung saan napatunayang ang mga nakaitim ay mga wanted na huwad na nagpapanggap na may-ari ng mga lupain, hinarap ni na Ernesto at Isidro ang misteryo sa ilalim ng banyo. Gamit ang mga lumang kasangkapan, maingat nilang binunot ang ilang bahagi ng lumang simento sa sulok ng banyo. Doon, sa ilalim ng nakatagong selyadong lalagyan, natagpuan nila ang isang metal na kaban. Nang buksan ito, tumambad ang mga original na titulo ng lupa, mga kasulatan at mga pondo na inilaan ng ama ni Ernesto para sa pagpapatayo ng pampublikong paaralan at pagbibigay ng sariling lupa sa mga magsasaka sa kanilang bayan. Isang tunay na kayamanan, hindi ginto na nagdadala ng kasakiman, kundi kayamanan ng pag-asa at kinabukasan para sa marami. Nagawa ko rin ang aking huling misyon, Kapitan Valentin. Safe ng iyong pamana sa kamay ng iyong anak. Nakangating sabi ni Isidro habang hawak ang mga dokumento. At sisiguraduhin ko na ang pamanang ito ay makakarating sa mga dapat makatanggap. Ang mga kasamahan ng mga magsisimula ang tunay kong pagre-retiro. At sa pagkakataong ito, ang maging lolo sa aking apo at maging bantay sa kapayapaan ng ating komunidad, sabi ni Ernesto habang nakaakbay sa kanyang apo. Lolo, paglaki ko, gusto ko rin pong maging matapang na sundalo na tulad ninyo. Basta't unahin mo ang pag-aaral, apo, at ang pagmamahal sa pamilya at sa kapwa. Iyan ang tunay na tatak ng isang bayani. At dito nagtatapos ang ating kwento. At ang aral sa kwentong ito ay ang tunay na kayamanan ng isang tao ay hindi nasusukat sa material na ginto, kundi sa tapat na paglilingkod, integridad at pagmamahal sa pamilya. Ipinakita ni Lolo Ernesto na ang pagiging bayani ay walang pinipiling edad. Handa tayong tumayo at lumaban kapag ang ating mga mahal sa buhay at ang katotohanan ang nakataya. Ang mga pamanang iniwan sa atin ng ating mga magulang tulad ng kabutihan at karangalan, ang dapat nating pakaingatan at ipasa sa susunod na henerasyon upang magsilbing liwanag sa gitna ng anumang hamon ng buhay. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dito po sa baba sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.